Okay, so, kaya, napakaganda talaga. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Maswerte, higit ka pa mapalad, higit ka pa sa maswerte. Bakit? Meron tayong Bible. Okay? Ang aking Bible, panahon pa ito ni Magellan. Tingnan mo, gula-gula na. Alam niyo po ba nakuha na nasa ating itong Bible na ito, way back 1985. 1985 ito. Sino din yung pinanganak noong 1985? So, ang tagal na nito. Ilang taon na ito? Kahit saan akong lupalok sa buong Pilipinas, hindi ko ito isinulay. Alam niyo po, dahil dito sa Bible na ito, dito ako nagmula. Dito na bago ang aking kaisipan. Kaya mula noon, 1984 ako. Mula noon hanggang ngayon, 1984 ako nakakilala kay Jesus personally. Pero bago mag-1984, bata pa po ako, napaka-relihiyoso ko ng bata. Yung aking kapatid ay nandito, yung aking makapitbahay sa Bohol ay witness. Paano ako lumaki na napaka-relihiyoso? Sa katunayan po, memoryado ko po hanggang ngayon ang dasal namin na Latin. Gusto niyong sampol? Orimos, Dios cuyos perventum resurrectionem in acum pravi per Dominum Sancta Dimitri Kyrie eleison. Memoryado ko po. Ako po yung leader, bata po ako, ng Katilingbanon Pag-ampong sa aming baryo, sa aming barangay. Laman po ako, lumaki po ako ng simbahan. Hanggang sa napunta po ako ng Davao, doon po ako naging sakristan. Naging utusan po ako ng mga pare. Pag nagmimisa, ako po yung cute na bata. Nag-green girder. Kulay green ang ating sinturon. At nagdala po ako ako po yung taga-bitbit ng yung hostia. Pag ako yung naglalakad ng ganyan sa yung bata. Ang cute ko noon. Kaya nga ngayon, nakakatakot na. May buhok pa ako, siyempre bata pa. Yung pag ginaganyan pa yung buhok ko noon, na pag humahangin na hangin, lumilipat-lipat. City ang buhok. Tapos, imagine yung bata na ganyan-ganyan pa yung buhok ko. Ganyan dito. Tapos, ako po ang idol ko po noon ay si Aga. Aga po ako nalagas. Yan. Ang cute ko kasi hindi pa ako kaya, hindi rin ako mataba. Tapos makinis. Maitim na, alam niyo yung bata na maitim pero makintab. Yung parang figurine. Alam niyo parang parang bulto na binabarnis, may barnis. Kasi yung baby oil, kahit po yan sa punta mula ulo. Ang tawag sa Bisaya, gihiso. Gihiso, gianan sa buhok, pamada, 3 flowers. Papilit yun ang ganyan, tapos yung ating mula mukha, likid, baby oil yan, alagang baby oil. Tapos yung aking pabango ay kin. O, sila nakaabot ng kin sa baydihan. Ang kin sa amin ay kinawat. Ang aking sapatos ay Nike. Nike nitkitan. Kasi may mga kagat-kagat. Kasi mga tira-tira man ang tao ng mga 35 pesos. Yan. Yan po ang aking, doon po ako lumaki. Tingnan niyo po akong batang napaka-relihiyoso. Pero, hindi ko po maintindihan ang Bible. Nagbabasa kami ng Salmo Responsorium. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si
Pinag-aralan din po namin yan sa seminaryo. Eucharist ang tawag ko sa amin. So, kumbaga pagdating sa relihiyon, medyo champion po ako. Ang aming mga revolto, mula maliit hanggang malaki. Diba? Ang akin pong revolto na nakalaan sa akin ay Santo Niño. Yung Santo Niño, binisan mo lagyan mo ng sombrero, minsan lagyan mo ng jumper, iba-iba ang suot niya. Santo Niñong gala, Santo Niñong alagang-alaga, bahay saan ako mapunta? Dala-dala ko po yung cute na kasi cute ko rin siya. Yung napaka-cute na bata, yun po yung aking alaga. Pero nagbasa ako ng Bible. At dito ako namula, mga kapatid. Kasi kapag meron tayong bagay na hindi natin alam kung tama o mali, patuloy mo lang ginagawa kasi akala mo ay tama. Dahil ito ang tinuturo, yung aking kanunuan, ang aking lolo ay siya tagagawa ng aming mga revolto. Siya, lahat ng santol sa likod ng bahay namin, naubos kasi siya tagagawa. Tapos binibinta namin. Doon po ako lumaki. Sa ganong, lalo sa amin sa Bohol, napaka-religyoso namin. Ang nanay ko po ay Hermana sa church. Yung Hermana ang tawag sa amin, hindi? Oo, Hermana. Ang tatay ko po ay elder. Siya po yung lay minister sa parokya ng aming kapilya. So, ang aming pamilya ay kami yan si Ate Vicky. Every alas 6 ng hapon at madaling araw ng umaga, kinukurot na kami ng mama namin kasi luhod kaming lahat. Kahit inaanto pa pa, luhod. Luhod kami. Memoryado namin ang 10 ama namin, tapos misteryo sa kasakit, misteryo sa kalipay, misteryo sa maganyan. Memoryado namin. Memoryado namin yan. Kasi ang mama ko po ay napaka-religyosa. Talagang tao kami simbahan. Ang mama ko palit ng damit ng aming mga revolto namin. Siya ang taga-tahi ng mga damit ng mga birhin, mga santo. Lahat. Imagine niyo po, doon ako lumaki. Bakit ko po ito kinukwento? Kasi po, doon ko natuklasan na hindi sa relihiyon na tayo ay makatuklas ng totoo na paglilingkod. Kasi ang gusto ng Diyos, yung totoo. Sabi natin, totoo. Kasi kapag hindi mong sigurado, totoo ba itong ginagawa ko? At natuklasan ko sa history ng Pilipinas, paano nakapasok ang Kristyanismo ng Pilipinas. On March 16, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan. Kailan daw? On March 16, 1521. So, 15th century, when the Philippines was discovered by Magellan. And the first mass, unang misa na ginawa sa Pilipinas, saan ginanap? Saan? Limasawa Island. Sa part siya ng Leyte. Limasawa Island. Doon ginanap ang first mass. Sino ang nagdala ng Kristyanismo dito? Si Magellan. Sabi nila on March 15, 2021 ay na-discover ang Pilipinas. So dati wala pang Pilipinas. Ibig sabihin. Pero marami ng tao pero wala pang Pilipinas. Walang pangalan. But ang sabi nila dalhin dito ang Kristyanismo sa Pilipinas. But actually,
The word Kristyanismo mula sa pangalan ni Kristo. Kristyanismo. Kristo. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Pag sinabi mong tagasunod ni Kristo, kung anong sinasabi ni Kristo, ayun ang ating pakinggan. So, mayroong sinasabi ang mga Kastila na hindi naman sinasabi ni Jesus. Wala namang sinabi si Jesus, pero sinabi ng mga Kastila. Tayong mga Pilipino, natuto tayo sa mga Spaniards. Nasundan niyo po? Dahil ang dala nila ay relihiyon ng Roman Catholic. Nasundan niyo po? Kaya ang relihiyon na marami ngayon sa Pilipinas ay Romano Katoliko. Mula pa noong pagdating nila ni Magellan, ipinakilala na ang Romano Katoliko. At yun yung nakasanayan nating lahat. At kami din. Kaya ang lola ko, lolo ko, mama ko, kami magkapatid, talagang laman ng dugo at laman namin yung ganong pananampalataya. But habang tumatagal, naging sakristiyan na po ako. Naintindihan ko na po, ano po ba ang totoo? Ang sabi ng Bible, alamin ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Juan 8:32. At kapag natuklasan mo na ang totoo, doon ka pa makakaramdam ng tunay na masaya. Madidiscover mo ngayon na iba yung aking puso, na iba ang aking, saan ako naging masaya. Imagine, nung ako ay gumraduate ng college sa University of Bohol, ang pangarap ko noon gustong yumaman. Dahil ang isip ko, kapag marami akong pera, masaya ako. Maging masaya ako, matulong ang pamilya ko, yung tatay ko, maging masaya kami kapag kami ay madato. Ang gusto, kaya ako nakarating ng Maynila. Pagkatapos ko pong pag-aral sa Bohol, pumunta ako ng Maynila kasi gusto kong madato. Sino dito ang gustong madato? Taas kamot. Sabi, ano yung kamot? Sino kamot? Kamay. Sino dito gustong yumaman? Taas mga kamay. 1, 2, yung iba ayaw. Yan. Parami ng parami. Sino gustong yumaman? Ako din. Ako, ay, umabol. Yan. Ako din. Okay. Karamihan. Gusto natin yumaman. Yun ang pangarap ko noon. Kasi kapag madato ako, kapag ako'y mayaman, masaya. Sundan po. Kaya nung pagdating ko dito, ang akala ng mga tao, ako na, yayaman ako. At akala ko din. Kasi, graduate ako ng college, cum laude, kapag matalino, scholar, cum laude, anong ina-expect mo? Mataas ang trabaho. Diba? Nasa bangko. Aasinso to kasi matalino daw. Pag malapad daw noon, matalino. Sino mong katabi mo? Malapad bang noon? Malapad ang bato. Pero, nung dumating ako dito, kahit pala marami kang pera, kahit pala nasa iyo na lahat, sabi ni Daniel Padilla, hindi pala doon maging masaya. Ang dami kong naging kaibigan na mayaman, mga artista. Yung una kong trabaho pagdating ko ng Maynila ay nasa showbiz. Well, nakapagtrabaho ako sa Genesis Recording Company sa management ni Angeline Pangilinan, si Gary Valenciano. Noong araw, mga sikat na mga artista, naabutan niyo po si John Marini, Lenze Custodio, at marami pang iba.
maneuver dancers. Ako po yung nag-host ng mga event sa mga mall. Yun, pero akala ko, sikat na ako. Pag ganyan ang mga tao sa SM, sa SM, mga mall. Pagsabay-sabay kami na sa elevator, papunta na kami doon sa backstage. Ang mga pag-aagaw mga artista, nakikiganyan din ako. Kasi, feeling. Akala ko masaya na ako. Akala ko kapag nandoon ka sa ganong entertainment, nagbigay ka ng kasayahan, akala ko masaya. Religyoso ako. Linggo-linggo nagsisimba. Sa Kristan, nagdadasal. Ang puso ko ay walang laman. Sabi ko, saan ko ba matuklasan ang tunay na masaya? Pag may pera ka ba masaya? Sandali lang. Sandali lang maging masaya. Bilhin mo man lahat. Pag uwi mo, ay nakakapagod. Ang dami mong binili. Anin ko ba ito? Pag-isip mo, hanggang sa pag nawala ka, ang tinuro sa akin ng Bible, ng Biblia, kung ang pagiging masaya pala is your choice. Choose to be happy. Ang pagiging masayahin, ang pagiging masaya, bakit ka naglilingkod ka, Panginoon? Ay, masaya ako. Bakit ka, kung saan ka masaya, gawin mo. Di ba? Masaya ka sa ginagawa mo, do it. Kung masaya ka, gawin mo. Ang naging nasa isip, kung saan ka maging masaya, yun ang gagawin mo. Kung hindi ka masaya, ay di huwag mong gawin. Di ba? Kung saan ka maging masaya. Masaya ako dito, masaya ako. Sabi nga sa yung EI, I don't know kung napanood niyo to, yung bata na EI, sabi niya, maraming mga nanay, Lord, pagod na ako, gusto mo na, kunin mo na ako, gusto mo na pumunta ng langit, Lord, kunin mo na ako, pagod na ako. Sabi naman ng bata, gusto mo nang mamatay, gusto mo na sumuko ka na, kunin mo na ako, Lord. Ang tanong, malangit ba? Gusto mo nang mawala? Ang tanong, malangit ba? Mapunta ka ba ng langit? Kunin mo na ako. Sigurado ka ba na si Lord ang kukuha sa iyo? Sundan niyo po. Dahil napapagod ang tao. Okay. Psalm 100. Ito yung gusto ni Lord sa Bible. Psalm 118 verse 24. Okay, sige, dito tingin. Kahit anong relihiyon mo, kahit ano ang katayuan mo, mahirap ka man o mayaman, ito ang gusto ni Lord sa buhay natin. Na akala natin pag marami kang pera, masaya. Akala natin pag buo ang pamilya, masaya. Ang dami nating akala. Pero lahat yun ay pansamantala lang pala. Saan pala ang dapat maging masaya para tayo, pag nakondisyon ang ating, na bago yung ating mindset, magiging tama ang landas. Tingnan niyo po. Basa po lahat. Everybody, basa. Okay. This is the day that the Lord has made. So, we will rejoice and be glad. Duble. Rejoice na, may glad pa. Dahil ito ang araw na gawa ng Diyos, maggalak ka at magsaya ka. Ang tanong, araw-araw ba masaya? Noong nasa charismatic po ako, nagsumali din po ako sa mga charismatic, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay.
Masayang, ganyan. Masayang, kaway-kaway kami ng ganyan sa mga charismatic. Masayang tunay. Laging masayang tunay. Ang sabi, laging masayang tunay. Lagi po bang masaya ang buhay? Paano pag namatayan ka? Paano pag hiniwalay ka ng boyfriend mo? Ang buhay ng Kristiyano, laging masayang tunay. Paano naghiwalay ka ng asawa? Binugbog ka ng asawa mo. Aray, ang masayang tunay. Ang saya-saya, black eye. Masaya, laging masaya. Hindi, di ba? Pero sabi ni Lord, rejoice in the Lord, Philippians 4:4. Filipos 4:4. Anong sabi? Rejoice in the Lord always. O, yan o, yan o. Okay. Spell. Malinaw po yun. Anong sa Bisaya? Ano sa Tagalog ang always? Ha? Lagi. Ano sa Bisaya? Kanunay. Okay, kanunay. Ano sa Ilocano? Detective Banger. Always. Lagi. Rejoice in the Lord. Always. Inulit pa. And again. And again. I say, rejoice. Paulit-ulit. So kapag Kristiyano ka, so kapag tao ka, dapat rejoice. Pero kapag hindi mo ito alam, masaya ka lang pag may pera. Masaya ka lang kapag mayroon kang bahay at lupa. Masaya ka lang, depende sa sitwasyon. Happy birthday, Ate Esther! Happy birthday, te. Regalo ka ba? Tupalo na lang, te. Masaya ka kapag may regalo. Huwag ka nang bumati, wala ka ng regalo. Kahit walang regalo, pero mas masaya yung may gold, may tas kang gold. May birthday, bro. Bigyan kita ng Rolex. May sapatos ka, mga yaso. Anong size ang pang? Ang sarap ng feeling. Kasi mayroon. May birthday ngayon na yung ito-ganyan. Kung malapit ng birthday ko, senior citizen na ako sa September. I-surprise niyo ako ng ganyan. Ano gusto mong kulay? Yung kulay blue. 60 na kulay blue. 60? Kasi 60 na ako eh. So, magkano yun? Ha? Di 60,000. Gagastos ako ng 30,000. Eh, may ganansya pa akong 30. Sa 30,000 na yun, may litson na yun. Tapos may blue bills na ganyan na ganyan. So, more, hila-hila pa ng gano'n. Sino nang naka-experience ng gano'n? May naka-experience na ba ng gano'n dito? Kuya, naka-experience. Ilang taon na po kayo, kuya? 71. Noong 60 ka, may nabigyan ko sa'yo ng gano'n. Meron. Sa 72 ko kuya. 72 pesos. Di ba? Masaya pag yung ginaganyan kulay blue. More! Masaya. Pagkatapos, Pastor, kulang pa to eh. Kasi, yung may darating sa iyo, naranasan yung may sweldo ka, may pirang darating, hindi ka masaya. Bakit? May dumating sa iyo 20,000, pero bayaran ko 50,000. Yung bayaran ng bahay, 8 buwan akong hindi nakapagbayad. Tubusin mo yung kontador, 25,000. Magkano dumating? 20. Magkano ang aking lahat ng atraso sa buhay na ito? Ayaw ko naman magdadasal, kunin mo na nga ako, Lord, para yung nangutangan ko, wala na silang mapupuntahan. Ano niyo po? Kahit may dumating sa iyo, kapag kulang, malungkot pa. Pagbibigyan ba kita, Ate Esther, ng 5,000 ngayon, masaya ka? Masaya na rin. Dugdagan mo, Pastor.
Meron akong 35,000. Gusto na niyo po, kasi yung takbo ng ating mindset, masaya lang tayo, depende sa sitwasyon. Pero ano ang gusto ko pong ibig sabihin, kung ano ang tinuturo ng Lord. Always. Alam niyo po, bakit mas maraming mga tao hindi masaya kapag walang pera? Kahit mga Kristiyano na, kahit paulit papunta, babalik-balik na dito sa church, kapag hindi pa nabago ang mindset, kahit magkakapatid nag-aaway dahil sa pera, kahit born again, nagsisiraan, kahit mayaman na, nag-aaway tungkol sa mana ng mga manang lupa, ang muhon tumatakbo, kahit magkapatid. Diba? Dito yung muhon dati, tumunta na dun. Ano, lumalakad ang gabi. Ibalik naman isang, balik yan dito. Dumating naman yung kapatid, ay dito yan. Katagalan, nagtagaan. Kaya sabi ko, kapag may reunion, family reunion, gusto nyo magpalaro. Ang magandang palaro kapag mag-reunion, agawang lupa. Yung magandang palaro yan, agawang lupa. Nas kita niyo po, nang dahil sa material, nang dahil sa mana, nag-aaway ang mga magkakapatid. Bakit? Kasi masaya habang meron, ako meron, sakin. Gusto na niyo po, kahit mag-aaway tayo, basta mapunta sa akin yan, wala akong paki. Yan ang prinsipyo ng mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya niya ginawa yun kasi gusto niya maging masaya. Pag marami kang ari-arian, masaya ka. Kapag marami kang pera, marami kang datong, masaya ka. Pero hindi pala totoo. Ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hindi sinabi, rejoice in money. Hindi sinasabi, maging masaya ka kapag marami kang datong. Pag wala kang datong, wala kang dating. Sundan niyo po, kailangan palang mabago ang isip ko para maranasan ko na maging masaya pala sa Panginoon. Hindi pala sa material na bagay. Kaya ako ngayon, ang akala ng mga tao, may tama ako. Tingnan mo si pastor, tumanda na lang. Graduate man sana ng college yan. Sayang. Nagpapastor, wala namang sweldo dyan. Hindi naman, pero si pastor, tumanda na lang, walang bahay, mansyon sa probinsya. Kasi yung ibang graduate ng college, seaman, kapitan na ng barko, ay grabe yung bahay, parang barko din. Yung mga seaman sa amin sa Bohol, ang mga tao ay, ang mga bahay ay lalaki. Merong subdivision na ang magkakapit-bahay ay mga kapitan ng barko. Ay, ito ng mga bahay. At isa doon ay dati kong estudyante sa college. At magkaklase kami noon, nangungupya lang sa akin yan. Naging kapitan ng barko, dati kong kaklase, nangungupya lang sa akin. Ngayon ang bahay ay gambuhala. Ang daming mga sa mga raptor, mga sasakyan. Bro, kumusta? Susunduin kita sa airport. Hahatid ako doon. Nakikisakay lang ako sa kanila. Nakikitulog na ako sa bahay. Uuwi ako ng Bohol, wala akong bahay. Kaya ngayon, uuwi ako bukas. Iniisip ako, saan kaya ako matutulog doon? Saan kaya ako? Alam niyo po, parang sarili kong bayan, pero wala akong tahanan. Tagaroon ako, pero wala akong bahay, wala akong... Saan kaya ako doon? Saan kaya ako nag-iisip? Parang bilang tao, pero ngayon ko natuklasan. Alam mo sabi ni Lord, rejoice in the Lord.
Tatlong bagay bago ako magtapos. Maging masaya lang ang tao sa tatlong bagay na ito. Number 1, salvation. Sa Tagalog, kaligtasan. Pangalawa, service. Tatlong S. So, madali lang matanda, no? S, S, S. Hindi Social Security System. Salvation, una. Pangalawa, service. Pangatlo, sanctification. Sabi natin, sanctification. So, ano consummation? Sanctification. Sanctification. Sige po. Sanctification. Yan. Okay, tatlong. Dito muna tayo sa S, number 1. Una, para malaman mo na paano ka maging masaya kung ikaw ay ligtas. Kaya ako naging masaya kahit wala akong bahay maganda. Mayroon naman akong bahay maliit. Meron naman akong kotse. Simple lang. Kakain ka ng 5 beses sa isang araw. Yung gusto ko lang naman, may swimming pool ang aking kwarto. Yung lahat, ang simple lang ang pangarap ko mga kapatid. Tingnan niyo po kung gano'n din ba ang pangarap niyo. Simpleng buhay, lahat ng gamit ko ay electric. Electric stove, electric fan, electric chair, di ba yung electric chair, pinaparusan, binibitay. Mga kapatid, sa salvation, tiyak ka bang may kaligtasan? Maliligtas tayo kapag alam mo ang nakasulat dito. Kahit ako'y may relihiyon, kahit ako'y sakristan na, nagdadasal ako ng Latin, lahat ng memoryado ko yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Memoryado ko yung lahat. Kahit pala nandito sa isip ko, kapag wala pala si Kristo sa puso ko, ang relihiyon ko is nothing. Kahit linggo-linggo pala ako sa simbahan, nagmimisa ako araw-araw, pag wala pala akong relasyon kay Kristo, wala pala akong salvation. What is important ngayon? Is salvation. Kahit ano ang relihiyon mo, basta't meron kang salvation. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Pangalawang Korinto 6:2. Dito, maging masaya ang tao. Kita niyo po. Basa. Lahat po basa. Ready, begin. You see? Now is the day of salvation. Pero ano ang tinuro ng relihiyon ko noon? Saka mo nang daw malaman kung langit ka o impyerno ka kapag nandun ka na sa harapan ni Pedro. Dahil si Pedro daw ang may hawak ng manok. Yung si Pedro daw ang may hawak ng susi. Doon mo pa malaman, pagbuklat ng aklat ng buhay, wala kang pangalan dito. Pag wala ka sa aklat doon sa pintuan ni Senyor Pedro, nandoon, ay ba't wala ako dyan? Makaulitin mo, alphabetical naman yan eh. Anong pangalan mo? Lauro Visconde. Masakit. Masakit.
dito dong. Uy, naunsa man na dong, o man ka din sa listahan. Kung wala ka doon, nandun ka sa kabilang pintuan. Yung mainit. Eh, ngayon, nagre-reklamo ka ng mainit dito. Wala pa to sa Kalingkit. Practice lang yan. Pagdating doon sa pangalan, o, kaning, andyan ka pangalan ko, pre. Wala ka rin. Hindi ka na-rehistro. Mga kapatid, yan ang turo sa amin. Aywan ko lang sa inyo. Parehas mo ba tayo? Yan ba ang turo sa inyo? Natsaka mo na lang malaman pag namatay ka na. Pero ano ang sabi ng Bible? Ito. Pag sinabi mong now, ano sa Tagalog? Karon. Ngaron. Now na, ngayon. Kasi kung doon mo pa malaman na patay ka na, ay di mo man sinabi, Pedro, na doon pa pala nung buhay pa ako malalaman. Bakit? Wala bang nagturo sa inyo? O may nag-ingan. Wala mang nagsabi na mayroon naman palang Bible. Kaya lang hindi man nabasa. At wala mang nagbasa. Wala mang nagsabi. Iyon po yung papel namin ngayon. Kaya magpasalamat tayo na mayroong ganitong pangangaral para malaman ko ngayon. Hindi doon pa. Hindi yung tsaka na ako na malalaman. Hindi naman pwede. Ay, ganun ba? Balik. Ulitin. Pwede ba ulitin? Pwede bang bumalik ako sa talipapa? Hanapin ko yung kalbo na pastor. Pastor, ano nga ba yung sinabi mo? Hindi kasi ako nakikinig doon eh. Inaantok kasi ako noon eh. Ano nga ba yung sinabi mo? Hindi naman po pwede yun kasi kapag bumalik ka, tatakbo ako. Kasi lumapit ka sa akin, may bulak ang ilong mo. At nakaganda, Pastor, ano nga ba yung sinabi mo? Tatakbo ako, nakakatakot ka na kasi alam kong nalibing ka na. Bumalik ka, ayaw ko na sa'yo. Ngayon gusto kita. Pero pag ganyan nang babalik ka, ay ayoko, huwag kang lumapit. Ngayon love kita. Kasi ang ganda-ganda mo. Pero pag bumalik ka na may uod dito na lumalabas sa mata mo, sa ilong mo. Dahil ganun ang sitwasyon. Kaya mga kapatid, now, kamayan mo nga yung katabi mo, congratulations. Congratulations, dahil nandito ka at narinig mo ito na ngayon pala dapat nating malaman. Buti na lang, kahit may edad na ako, kahit bata ka pa, nalaman ko na dapat ko palang malaman. For he says, in the time of God's favor, in the time of my favor, ang nagsabi po nito mga kapatid ay si Jesus. At si Jesus ang nagsabi, in the time of my favor, I heard you. Maaring nanalangin ka. Maaring sa bago ka dumating dito, maaring bago tayo nagkakilala, bago tayo nagkita, maaring nagdasal ka. Na sinasabi mo sa dasal mo, Lord, tulungan niyo po ako. Lord, ituro niyo po sa akin ang tunay na landas. Lord, ituro niyo po sa akin kanino po ba ako lalapit sa aking mga pangangailangan. Maaring nagdasal ka. Ngayon, dinala ka ng Diyos dito upang marinig mo ito. In the time of my favor, I heard you. Maaring nagdasal ka. Lord, pagpalain niyo po ako. Ngayon, nandito ka, dininig ni Lord ang dasal mo. I heard you. And in the day of my salvation, I help you. Tutulungan kita. I tell you, ngayon ang araw ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang Diyos.
So, hindi sayang mga kapatid na nandito ka. Ito ang tamang panahon. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad because this is the day of salvation. Doon pala tayo dapat masaya. May pera o wala dahil ako ay may kaligtasan. Dahil aanhin mo ang dami ng ginto, ang dami mong pera, nasa iyo na lahat. Pero kapag namatay ka, impyerno ka pala. Bakit ka na impyerno? Kasi wala kang Kristo sa puso, hindi mo natanggap si Kristo, dahil hindi mo nabasa, walang nagturo sa iyo sa Biblia, ang bagsak impyerno. Pwede bang magsisi at pwede bang bumalik ulit? Hindi na po pwede. Kapag nandoon na tayo, wala ka ng atrasan. At no choice ka na. Ang tamang pagpili, ngayong buhay ka pa. Amen? Pagpatay na, hindi na po pwede. Ngayon, masunod po natin, sino pong nandito nung linggo? Nung linggo. Di ba nagdasal tayo? Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapag tinanggap mo si Kristo, pumasok siya sa puso mo. At dahil nasa puso mo na siya, pag humarap ka ngayon ni Pedro o kung sinong Punso Pilatong nasa pintuan, parang-harang dyan, automatic ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi na po pwedeng hanapin mo diyan automatic. Kahit hindi mo pa hanapin ang Biblia, kusang ang aklat ng buhay, kusang bubuklatan niya ang anghel na naka-assign doon. Nandoon ang pangalan mo sa kaharap sa iyo. Paano makasulat ang pangalan mo? Revelation 20, chapter 20, verse 14. Revelation 20, 14. Pahayag 20, 14. Tingnan nyo po. The death and Hades or Hades. Hindi po ito dahig. Hades po ito. Dito Netherlands. Nadadalhan ni Pato. The death and Hades were thrown into the lake of fire. Yung mga nasa Hades, kamatayan, itapon sila sa dagat-dagatang apoy. The lake of fire is the second death. Verse 15. Verse 15. Okay, tingnan niyo po ng mabuti. Hindi po akong may sabi nito, ang Bible. If anyone's name was not found written in the book of life, basa. Ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa impyerno. Pastor, gusto ko pong tiyakin. Paano po masulat ang pangalan ko? Sino ditong gusto masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ngayon dapat natin malaman. Hindi yung papunta ka doon, sa ka mo nalaman, saan ko ba ako nakarehistro? Presento 1. Diba pag buboto ka, minsan nilipat-lipat eh. Dito ako dati bumuboto eh. Ay nagkaroon ang nilipat ko, nandun ka na sa 5th floor. Hanapin mo mga pangalan mo doon. Di ba sa pag-eleksyon, yung pangalan mo na sa pintuan? Nandun ang pangalan mo. Kaya lang, di ka na makaboto. Kasi may bumoto na para sa iyo. Kaya mga patay, bumoto din. Nasandan niyo po? Election pa lang yan, ganyan din sa langit. E paano kung wala ang pangalan mo? Paano masulat ang pangalan mo? Sino ditong gusto magtanong?
Pastor, ganun di ba ang tanong niyo paano masulat ang pangalan? Paano masusulat ang pangalan? Ayan ang tanong. Paano masulat ang pangalan? Okay? Hindi po. Lord, ilista niyo po ako dyan. O anong requirements? Valid ID. Kailangan may Quezon City ID ka. May Caloocan ID ka. Ang ating ID, ang ibig sabihin ng ID, identity. Pagkakilanlan. Ang ating ID ay si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, automatic ang pangalan mo isulat sa aklat ng buhay at nung araw na yon, nandun na ang pangalan mo. Kaya wala ka ng pangamba. Matigok man ako ngayong araw na ito, magkira man ang buong mundo, madaganan man ako ng building, matagak man ako sa puno ng kamatis, madaganan man ako ng talong, hindi na ako mangamba. At masaya ako, yun pala ang kaibahan ko sa mga kaklase kong mayaman. Kung hindi naman sila, wala naman sila kay Jesus, mas mayaman pala ako kasi ang meron ako ay langit. Masagot niyo po? Ngayon ko naintindihan, kahit pala wala akong maraming pera, kapag may Jesus ako, mayaman ako. Dahil taga-langit ako. Ang bahay mo, ang kotse mo, hindi mo yan madala. Pagdating mo sa impyerno, paano? Nasaan ang kotse mo? Nasaan ang bahay mo? Na araw at gabi na sa impyerno ka. Pero salamat, ngayon, ligtas na ako. Sino dito magsabing ligtas ka na? At yung tumanggap na kay Jesus, yung totoo, para matulungan natin. Okay, lahat, tumanggap na po ba kayo? Nung nakaraan, di ba tumanggap tayo? Nakarang linggo. Kung seryoso kang nagdasal noon, congratulations. Palakpakan na po natin si Lord. Pangalawa, nung tinanggap natin si Jesus, automatic ba nasa langit ka na? Dahil pag tumanggap ka, automatic langit ka na. Bigla ka lang namatay. Kasi paano makapunta ng langit? Mamatay ka muna, siyempre. Kapag pinatanggap na, tatanggapin mo ba si Lord? Humanda ka kasi pagkatapos mong tumanggap, mamatay ka na ngayon. May tatanggap kaya? May tatanggap? O sinong tumanggap? Dahil pagkatapos nating manalangin, tumba agad. Walang tatanggap, siyempre. Kasi automatic ang espiritu mo, lalabas sa katawan mo, punta na ng langit, maiwan ang katawan. Hindi patay pa. Pag si Pastor, langit na may pakanan nito. Kasi pusasan ako. Dadalhin ako sa dahig. Sama ako ni Tatay Digong. Kasi marami din namatay. Lahat ng tumanggap, mamatay. Di wala nang tatanggap. Mga kapatid, kahit tumanggap tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin patay ka kaagad. Ang espiritu mo, tiyakan ng sa langit, pero ang katawan mo, nandito pa tayo sa lupa. Kaya pangalawang is, service. Ang may karapatan, maglilingkod sa Diyos, yung nakalista ang pangalan sa aklat ng buhay. Kahit maglilingkod sila sa Panginoon, wala naman sila sa aklat ng buhay, walang kabuluhan ang paglilingkod, kapatid. Dahil hindi naman siya nakarehistro. Pwede ba magtrabaho ka sa Bangko de Oro na hindi ka naman empleyado? Hello? Good morning. Saan ang people ko dito? Ba't wala dito yung aking computer? Ano sabihin naman? Uy! Sino ba yung kalbo na yan? Hindi pwede kang magtrabaho nang hindi ka empleyado. Na hindi ka naman, ano ka ba dito? Security guard ako. Ikaw, Gimino, siguro itong tawahan ko. Palapasin ka. Hindi ka pwedeng mag-serve nang hindi ka nakalista bilang empleyado. Ibig sabihin, ang may karapatan na maglilingkod ng totoo, yung nakatanggap na kay Kristo, dahil siya ay anak na. Sabihin sa katabi mo, anak ka ng Diyos.
Hindi ka anak ng tupa. Anak tayo ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos. Nasundan po natin? Kapag anak na hindi naglilingkod, kapag anak na hindi mauutusan, ang tawag diyan ay tamad. Ang tawag diyan ay batugan. May anak ba kayong ganon? Ako. Pag inutusan mo ng hugasan ng plato, wait lang, wait lang, ako na lang lagi. O, bato-bato sa langit, ang tamaan, puti nga sa'yo. Ang anak na hindi mauutusan, ikaw na nanay. Sino dito may mga anak? Kapag ang anak nyo hindi mautusan, masaya kayo. Kapag siya ay mag-birthday, masaya kang i-celebrate ang birthday niya. Ma, bili mo ako ng cellphone. Kung lakas ang loob mong manghingi, ulti mong mabilihin ka ng asin. Tamad. Ang tao, sabi sa Bible, ang taong tamad, huwag mong pakainin. Kaya nanay, tatay, kapag ang mga anak nyo tamad, hindi mauutusan, hindi kasalanan na hindi nyo pakainin dahil nakasulat yan sa Bible. Dahil ang tinuro ni Lord, dapat anak masunurin sa magulang. Dapat ang anak uutusan o hindi na kailangang utusan, may kusa. Mga anak, huwag kayong umasa lagi sa magulang. Dandan ng kapatid ko, si Ate Vicky. Grade 4 pa lang po ako. Halos hindi na po ako nakatira sa amin. Dahil tumakas po ako, ayaw ko ng utos. Ibig kong sabihin, nagsikap na po ako sa sarili ko. Hanggang sa natapos ako, working dito, working doon, working student, nagpinapaaral ko ang sarili ko. Ang nanay at tatay ko, hindi sila na problema sa akin kung anong tuition fee. Naiinggit ako sa mga nanay na college na sasamahan, hindi ay mag-enrollment. Ang nanay pa ang nagaganyan, ang naglalakad ng ganito. Naiinggit ako sa mga kabataan na ang lalaki na ng mga katawan, si nanay pang nagsuot o medyas. Brief mo. Hello? That is not normal. Dahil sa kultura na mali na pinapatupad natin ng mga magulang. Kaya kung ano man sila mga anak, kasalanan mo, nanay, tatay. Dahil hindi mo tinuturuan pagsipag at paano kumilos ng sarili. Alam mo yung anak ko, yung nasa Air Asia ngayon, 8 years old siya noon. Pag naglalaba ako, doon din siya. Dahil tutulog ng brush. Papatong siya sa banggira at i-brush niya yung... Pag nagluluto ang misis ko, tutulog niya, Mami, ako tagahiwa ng kamatis. Ako tagahiwa. Kaya ngayon, independent life. Pwede niyang sarili nagkatira siya ngayon din sa kondo. Wala siyang katulong. Siya lang sa sarili niya. Pag tinignan ko yung kwarto niya, napaka-ayos. Alam niya lahat. Kaya sabi ko, hindi ako nagsisisi na pinalo ko siya noon. Kasi sa pagpalo, kasama yan sa pagtuturo. Kaya sabi niya sa akin, Daddy, salamat na tinuruan niyo akong mamuhay. Na ngayon, nagagamit ko ang lahat na tinuturo niyo sa akin. Sabay iyak ako, dahil umiyak ako, dahil kailangan ko ng kulay blue. Anak 10 na blue. Joke lang. Siyempre, joke lang po. Napakasarap tingnan kapag ang anak mo, kahit mawala ako, mga anak ko, they can live. At masaya akong umama sa kabilang po.
nang sila ay kayang-kaya maglalakbay. Kaysa, alam mo, hindi pa sila mapagkatiwalaan, takot ka ngayon mawala. Kasi, pag nawala ako, paano na lang sila? Kasunod niyo po? Kaya tayo tinuturuan paano gawin ito, paano gawin yan, kung ano sa bahay, ano sa simbahan. Kaya tinuturo ni pastor paano maglingkod ng maayos upang tayo ay magsipag sa paglilingkod sa Diyos dahil doon sa paglilingkod, doon tayo masaya. Ang tunay na Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, ikaw, kapatid, ang tunay masaya. Bakit maraming born again? Ligtas ka na nga, pero hindi ka pa rin masaya dahil hindi ka naglilingkod sa Diyos. Ang kasayahan, ang kagalakan sa kaligtasan ay nasa paglilingkod sa Diyos. Bakit si Pastor mo hindi napapagod? Kalbo na, matanda pa, gwapo pa. Bakit lagi pa rin siyang naglilingkod sa Diyos? Alam mo, 1984, hanggang ngayon, naglilingkod pa rin ako, nagpapastor pa rin ako. Hindi ako tumigil, pinalayas ka na, inalalait ka na, kung ano-ano lang sinasabi sa iyo. Hindi pa rin ako tumitigil. Bakit? Masaya ako sa ginagawa ko na napakasaya kapag tunay kang maglilingkod sa Diyos. Kahit kalait-laitin ka ng kung sino-sino, there is joy in serving Jesus. Psalm 100 verse 2. Psalm 100 verse 2. Pakinggan niyo po ito ng mabuti. Listen to this verse. Dahil ito ang dahilan bakit paulit-ulit na sinasabi ni pastor, bakit paulit-ulit na sinasabi sa Biblia, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. With gladness. Sa ibang version, sa New King James Version, ang worship na nakalagay dyan is serve. So worship and service is interchangeable. Pwedeng magpalit-palitan. Ang pagsamba at paglilingkod ay iisa. Kahit pupunta ka sa church, mag-worship, you are serving the Lord. Hello? Ang pagpunta pala sa church, kahit nagsisimba ka, naglilingkod ka lang yan. Hello? Sinong gustong maglingkod sa Diyos? Taas mga kamay. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, pag sumasamba ka, you are serving the Lord. Kaya pag nag-serve ka kayo, pag nag-worship ka, you are forever in my life. You see me through. Kadugay ba niyan? Pagkabay matapos, nangangawit na yung kamay ko. Kailan ba tayo? Alam niyo, may barkada ako na nagsimba. Sabi niya, Tol, bakit sa simbahan niyo laging nakatayo? Hindi na ako babalik. Bakit? Ang tagal nakatayo. Nangawit likod ng aking ano yung tawag dito? Bumili pa kayo ng upuan. Pinakatayo naman kayo. Part yan, kapatid, ng paglilingkod sa Diyos. Hello? Serve the Lord with gladness. Kapag naglilingkod sa Diyos, huwag kang magpagutbot. Anong pagutbot? Ano sa Tagalog ang pagutbot? Atinita. Ano yung Tagalog sa pagutbot? Sa English, more. Ha? Bulong. Nagdadabog. Nakita niyo sa mga sample. May mga anak kayo. Anak, ikaw maglaba. Susunod, pero mabiak ang batya. Tapos tinapak-tapakan. Sa tingin nyo, matutuwa ang nanay? Hindi maayos ang pagkalaba dahil napipilitan laang. Nagluto ka nga,
Pero hindi ka masaya, hindi masarap. Nagkanda hilaw-hilaw. Pag hindi masarap, sabi, pag masarap daw magluto, kasamahan man, pagmamahal. Narinig niyo yun? Ibig sabihin, pag hindi masarap ang luto ni Mrs., galit siya sa iyo. Dahil kulang ang budget na binigay mo. Hello? Biso-biso si Mr. galing sa trabaho. Oh, mamaya na yan. Kiss. Amoy suka. Amoy dato puti. Kaya, itinakwil ni Mr. kasi amoy dato puti. Sabi ni Mrs. Oh, naghahanap ka pa ng mabango. Iyang budget na binigay mo hanggang dato puti lang. Saan na nyo? Mga kapatid, ang importante, masaya. Masaya ka ba na naglilingkod sa Diyos? Mga nanay, masaya ka ba bilang nanay sa tahanan mo? Yes. Tapos mga kamay. Hindi na. Parang iba na pilitan. Mas masaya kayo kapag ang anak masunurin. Amen? Mas masaya kayo kapag ang husband masunurin. May mga husband na hindi rin sumusunod. Umuwi ka ng ganitong oras. Pag lumampas, umuwi ka pa. Pag wala dyan, nasaan na kaya? Pag umuwi ka pa. Ang gulo mo. Pinahanap. Tapos, lumayas ka. Pag lumayas, kinuha yung bag. O, lalayas na, pinalayas mo. Saan ka? Lalayas ka talaga. Sabi, ang gulo ng mga misis, ano? May misis bang ganun nandito? Nagkaganyan lang yan ang relasyon ng mag-asawa dahil they are not happy. Pero kapag happy, kahit asin lang yan, na sinawsaw ng litson, kahit kanin lang yan, pero dinurado, hello? Ano yung ibig kong sabihin? Ang importante sa isang tao, kapatid, whatever you do, maliit man ito o malaki, you are happy. Happy to serve! Di ba parang may mall ng ganyan? Ina-announce na save more ba yun? Happy to serve! Tayo ganyan pa ganyan sila. Happy to serve! Pagpasok ka sa Jollibee, good morning ma'am, good morning sir. Welcome to Jollibee. Enjoy your meal. Yun pala, umihi ka lang. Dumumi ka pa. Paglabas mo, thank you sir, come again. Dumumi ka uli ha. Hindi ka naman umorder. Thank you sir, thank you ma'am. Hindi kayo natandaan yun? Natandaan nila na galing ka sa CR. Bakit? Nagtayuan ang iyong balahibo. Enjoy, mga kapatid. Una, ang tunay na ligtas, yan lang ang may karapatang mag-enjoy. Kahit marami kang pera, malaki ang bahay mo, nasa iyo na lahat, hindi ka naman ligtas, impyerno ka naman, sige, magsaya ka, sige, magpakasasa ka. Kaya pagdating mamatay ka, impyerno ka. Pero kahit hindi ka masyadong kayamanan, hindi ka masyadong maraming pera, pero meron kang Kristo sa buhay, enjoy life to the fullest. Why? You are saved. Tagalangit ka. Dahil tagalangit ka, maglilingkod ka sa Diyos ng may kagalangan. Kahit si pastor ang nagsasabi sa iyo, nag-a-assign sa iyo, si pastor ay instrumento laang para ikaw ay i-guide na maglilingkod. Ikaw dito ka sa worship team, ikaw magwawalis ka, ikaw ay pwede ba akong kumanta? Hindi, magwalis ka. Kasi tunado ka. Gusto ko sa worship team ang paghuhugas ng plato at ang pag-aawit sa worship team, parehas lang yan, paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag kang mamili. I-assign ka kung ano ang iyong talent. Nasundan niyo po. Bibili namang kumanta. Parang, tinibag talaga. Maghugas ka na.
Dahil paglilingkod din naman yan sa Panginoon. Hindi porket paglilingkod, worship team lang. Sila lang kasi sikat, nandyan sa stage. Nakahawak ng mikropono. Pero kahit nagtatago, kahit walang pumapalakpak sa'yo, kahit wala, hindi ka na-recognize, hindi ka nabigyan ng award, wala kang grocery, pero ikaw ay naglilingkod ng sikreto laang. Si Lord ay nakakita sa iyo. One day, isang araw, ang isang simpleng labandera sa Tarlac, pagbalik ko yung labandera na yon, pag pumunta kami doon sa Tarlac noon, siyang mag-aalalay sa amin pagbalik ko. Pastor, ganyan po si Pastor Larry. Opo, sa Bataan pa ako nakatira. Opo ate, naalala niyo po ako. Ay opo, kayo, di ba kayo yung nag-ano sa amin na doon patuloy maglagay ng mga biddings sa tulugan namin. Opo, ako po yung labandera sa church. Ako po yung naglalabada lang. Pwede doon po kayo sa amin. Sige po. Ang iniisip ko, dahil labandera siya, ang iniisip ko, simpleng bahay. Ate, saan po tayo? Ayan po, Pastor. Laki ng bahay. Akala ko katulong siya. Dito po kayo nagtatrabaho, napahiya ako. Ay, Pastor, sa amin po ito. Pastor, yan po ang mga anak ko. Di ba mga sa salas, mga Pilipino? Ayan, Pastor, accountant na po yan. Yung isa pastor ay nasa, yung mga anak niya, nakatuga lahat. Nabago ang buhay. Pinagpala ng Diyos. Anong sikreto? Paglilingkod ng may kagalakan. Hindi nangyayari. Ang tingin ko nun kay ate, utusan ng simbahan. Ang dami nag-uutos sa kanya. Te, pagdiplan po ng kape mga pastor dito, te. Te, naluto na po ba yung ayun? Kasi siya tatapos si Dr. Frank Santos, siya ranan yung babae na yun. Ngayon, mga kapatid, mamauna. One day, isang araw, papasyal tayo doon. Ang ganda ng kanyang testimony. The humble servant of the Lord, now she was blessed by the Lord. Gusto niyo bang gano'n? Sinong gustong gano'n? Amen. Ang susi, ano? Gusto mo pala ng gano'n. Hindi ka naman umatin ng prayer meeting. Gusto mo ng pagpapala, iayaw mo naman maglingkod. Ang kaligtasan, kapatid, libre. Pero ang paglilingkod, ang blessing, kailangan may katapat. Saan ka makakita ng may sahod ka? Pipila ka sa payroll, hindi ka naman nagtatrabaho. Andiyan ba pangalan ko sa payroll? Pumasok ka ba? No work? No service? No blessing? Pagpalain ka na hindi ka naman nag-work. Lord, bless niyo po kami. Pagpalain niyo po kami, Lord, na magkapira kami. Katugunan ng magkapabili kami ng bigas. Makatagpatayo kami ng bahay. Magkapagbili kami ng sasakyan. Lord, i-bless niyo po pamilya na aasinso kami. Tanong! Umatid ka ba ng gawain? Wednesday, midweek service. Dumalo ka ba? May pangagtitipon, nandun ka pa. Mga kapatid, do not claim sahod na hindi ka naman nagbuhat. Ang ulitin ko po, ang kaligtasan, libre. Walang bayad kasi si Kristo ang nagbayad niyan. Dugo niya ang binayad, kaya ikaw ay naligtas. Ngayong ligtas ka na, maglingkod tayo sa Diyos ng masaya. Amen? Hindi pataasan ng posisyon na chairman, vice chairman, board, manager. Hindi pataasan ng posisyon. Kimaliit, kisimple ka lang. Nakita ng Diyos ang puso mo na masaya kang naglilingkod. Tulad ng labandera na yun. Grade 5 lang si ate. Pero ang mga bumawi sa mga anak,
Lahat professional. At ang mga anak niya mababait. Hindi katulad ng ibang anak pagkatapos mag-aral, goodbye nanay. May pamilya na ako, nay. Bahala ka na sa buhay mo. Kawawa ang mga nanay. Kawawa ang mga tatay. Ngayon ako nalungkot. 12 kami magkapatid. Pag naisip ko na ang tatay at nanay ko, hindi ko man lang sila na, gusto kong mag-McDo man lang sila sa Jollibee. Hindi ko nagtuwa. Ngayon ko lang naisip na sana pala, nung buhay pa, ginawa ko yun. Bakit ang tagal ng panahon na hindi ko man lang napasyal ang nanay ko sa Tagaytay, pakainin ko ng bulalo sa Tagaytay. Hindi ko man lang napasyal ang tatay ko sa Japan para magjabayuki ang tatay ko. Sayang. Alam niyo mga kapatid, sino dito may magulang na buhay pa? Kung buhay pang tatay niyo, walang magulang na perpekto. Walang tatay na perpekto. Minsan nakakainis ang mga tatay. Napakahirap magpalaki ng tatay at nanay. Pero wala kang choice. Sila ang ginawa, binigay ng Diyos na magulang. Sino dito wala ng magulang? Wala ng tatay. Wala ng nanay. Katulad ko rin ba kayo na may regret sa buhay? Parehas tayo tingin. Sa mga galing probinsya, makakarelate kayo sa akin. Kasi tayo mga probinsyano, ang mga puso ay madrama. Pero yan ay real talk. Real talk yan. Pag naging magulang na kayo, maramdaman nyo, malalaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Dahil nung binata pa ako, hindi ko man pinapansin yung mga ganito. Lalo naging senior citizen na ako, ngayon ko naintindihan, si tatay pala nung nag-loom pa. Katulad ko ngayon, nag-loom ako sa mga anak ko, nadalaw na lang ako minsan. Pag hindi nag-message ang mga anak ko, parang magtatampo. Kaya totoo pala yung senior citizen pa na matampuhin dahil meron kang hinahanap. Tama? May tama ako? May tama ko ako? Tama ko bang sinasabi ko? Nakaka-relate po ba kayo? Sinong nakaka-relate? Kaya kung buhay pa magulang nyo, pamasyal mo sa ugong Valenzuela. Ibig sabihin kahit simple trip. Ibang inasal niya. Mamaya, tapos idamay niyo ako. Mas masaya yan. Pastor, isama ko yung nanay ko, tatay ko sa mga inasal. Ba't po sinabi sa akin? Pag sinabi mo sa akin, ibig sabihin, kasama ako. 125 lang ang yung unli 165 natin. Si ate na magdala. May senior man, may discount. Niya may halo-halo. Alam niyo mga nanay, simpleng kaligayahan. Ngayon, inano ako ng anak ko. Sabi niya, Daddy, kailan ka pupunta ng Bohol? Sabi ko, nak 18. Sige, i-book na kita. Alam mo, nakita ko yung ticket, pinurward niya sa akin. Nag-flashback sa akin, yung anak ko noon bata pa. Ngayon, ibubok na lang ako ng simple. Simpleng bagay na matanggap pala ng magulang na mula sa mga anak, ay grabe pala ang tama sa puso. Bibigyan lang si nanay ng kapirasong bulaklak ng Mother's Day. Naiyak na si nanay, Mama, Happy Mother's Day, Mother's Day. Proud na proud ako sa iyo, ma. You are the mother. Kadalasan naman, you are the best mother in the world. Best mother pala, pero di ka mautusan. Diba? Best mother pala, hindi mo man lang ikikisi nanay sa loob. Mga anak, hindi yung kaligayahan mo ang tinatanong dito. Kung saan masaya ang magulang, yan ang gawin natin. Hindi yung ikaw. Hindi ako masaya sa ginagawa ko, pero siya ay masaya.
Sundan po natin. Yes po. Ang tanong lang, bakit ngayon ko lang to naisip? Although hindi naman ako salbahing anak. Ang mama ko naman, ayan si Ate Vicky. Ang mama ko naman, dinala ko sa ukay-ukay. Then mahilig siya sa damit. O na, ma'am, imported yan, ma'am. Makaking. Lapuaan sa nato kay... Hello. Serve, mga kapatid. Sino ditong gustong pagpalain? Ephesians chapter 6 verse 1, 2, 3. This is the secret of blessing. Sikreto pero ihahayag ng Biblia. Efeso 6, 1 hanggang 3. Tingnan niyo po. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Nilagay ang ibang binasahan ko nito. Depende, pastor. Obey your parents. Kung binugbog ako ng papa ko, obey. Wala man dyan yung depende. Wala man nakalagay dyan kung depende. Obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Verse 3. Ano ang promise? That it may be well with you and you may live long on the earth. Pagpalain ka, hahaba ang buhay mo kapag ikaw ay masunurin na anak. We give you live long on the earth. Healthy ka, masaya ka, yayaman ka, aasinso ka. Sa Tagalog dito, pagpalain ka ang anak na sumusunod sa magulang. Pag mga anak na hindi sumusunod sa magulang, condolence. Opposite sa blessing, yan ang mararanasan. Kahit anong gawin nating pagsisikap sa buhay, gusto mong umasinso at pagpalain, isa sa mga sikreto, maglingkod ka sa magulang. Honor. Honor your father and your mother. Wala naman akong mother na ngayon, dito na lang ako sa mga kapatid ko. At least, panghulit, pang-balance sa mga regret sa buhay. Huwag mong intayin na wala, saka mo na ma-realize. Kasama ka sa birthday natin, Besa. Serve the Lord, serve our family, serve our community, and most of all, serve the church. Pastor, wala mang sahod sa church, si Lord ang magsasahod sa iyo. Nag-uusap kami ni Sandra at sa ni Pastor Chris the other day. Sa sobrang tuwa ko ba? Sabi ko, alam nyo, kahit wala man akong malaking sahod sa church, katulad ng ibang pastor, mga malaking, mga mega church, ang lalaki ng mga sahod, may pabahay pa, may pasasakyan pa, at wala na silang iisipin pa. Kaya ako nag-sideline, kasi buhay pa ako, gusto ko pang makakain ng masarap, at umasinso ng kakaunti sa buhay. Pero kahit wala akong malaking natatanggap sa church, pero ang reward ni Lord, grabe. Ako bakit? Number 1, kung gusto kong pumunta sa isang lugar, libre. Aeroplano. Kung gusto ko ng ganito, may mga opportunity na hindi na ko kailangan mag-pera. Nakakaroon. And that is opportunity. Bakit dumating ang opportunity? That's the favor of the Lord. Sabi natin favor. Wala kang tapos. Hindi ka tapos nag-aaral. Pero binibless ka ng Lord. Nang akala ng marami, kung tapos ka, doon ka lang asinso. Dahil wala kang tapos, hindi ka asinso. Hindi. Ang blessing ni Lord, hindi depende, kundi dahil sa iyo. Nas ang susi pala ay masaya ka sa ginagawa mo paglilingkod sa Diyos. Ano mang ginagawa mo sa tao, ano mang ginagawa natin sa tao, ay ginagawa natin sa Diyos. Dahil sabi ni Kristo, whatever you did to the least, you did it to me. Ginagawa mo yan sa Kanya. Pinapakain mo yung mga tao,
binibigyan mo ng mga damit, naglilingkod ka sa mga tao, that is service. At mamuhay ng tapat. Mamuhay ng maayos sa buhay. Let us bow down. Yuko po natin ating mga ulo. Tatlong S. Tatlong bagay. Sa pamamagitan ng tatlong ito, matutuklasan mo. At hindi mo lang matuklasan, ating mararanasan na dito lang pala dapat ang gagawin upang ating mararanasan yung tunay na nakapagpasaya sa buhay. Material things, yes. Pero brothers and sisters, that is temporary. Temporary yun lang. Ang tunay na masaya is within. Ligtas ka na ba? Ngayong ligtas ka na, masaya ka ba? Kung sasabihin, paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan at mamuhay. Hallelujah. God, Jesus Christ is forever with us. People come and go. Mga tao, darating, mawawala, walang forever sa tao. Ngayon magkasama kayo, bukas makalawa, iba naman. Ang sitwasyon sa mundo, ang pamumuhay, laging pansamantala lamang. Dahil pinapakita ng Diyos na sa mga bagay na ito, ang lahat ay pansamantala lamang. What is forever is the presence of God. Here and now, and the days to come, the Lord, our joy, our real joy, the presence, with the fullness, there is fullness of joy in the presence of the Lord. Hallelujah. You can raise your hand, taas ang iyong kamay, as you touch the presence of the Lord. Sabihin mo sa Lord, sabihin mo sa Kanya, kung anong laman ngayon ng iyong puso. Kung ano ngayon ang desire mo. Lord, baguhin ko na po ang klase ng paglilingkod ko sa iyo. I will do it with a joyful heart. Not reluctantly or under compulsion. Hindi na ako gawin dahil napipilitan. O gagawin ko to dahil wala akong choice. Kundi gagawin ko to dahil masaya ako. Dahil bilang paglilingkod sa iyo. There is joy in serving the Lord. You are forever in my life. See me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness and guide me through you. And I wait on you. I seek to you, Lord, again, oh love, for your faithfulness to me. And I'm carried
are forever in my life. Say it to God. Sing it through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I sing to the Lord. I live, oh love, for your faithfulness to me. Evident, everlasting love, you'll never let me down. You'll make kung nandito ang nanay nyo o tatay nyo o mga kapatid na gusto mong sabihin sa kanya na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Narito ang mamahal mo sa buhay. Kaysa halip na iplanuhin mo pa, gawin mo na ngayon. Simulan na natin ngayon. Lapitan mo, nandito ang mama mo. Sabihin mo sa kanya ang gusto mong sabihin. Sige po, punta kayo sa mama niyo. Sabihin niyo ang gusto niyong sabihin. Habang pwede pang magsabi. Sige po, kapatid, puntahan mo mama mo. Lapitan mo. Pinapaalala sa atin ng Lord. At alam nyo kung gagawin natin ito, sabi sa Bible, you will be blessed. Pagpalain ka. Gusto mo bang pagpalain? Tapos kung may gusto pagpalain. Kapag sundin natin ang kanyang sinasabi. Sige po, habang tayo ay aawit, puntahan niyo po. O mga kapatid, mga anak, na minsan pa gawin natin yung bagay na kung saan si Lord matutuwa, kung saan si Lord masaya. Sige po, puntahan niyo na po.
Dakilang Ama, maraming salamat, Lord. Tunay na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. At tunay, Panginoon, kapag kami ay may pag-ibig na totoo, dito namin matuklasan at dito namin mararanasan yung tunay na masaya. Lahat kami mga tao naghahanap yung tunay na kasayahan sa buhay. Tunay na pag-aasinso at pagpapala na yun naman pala ayon sa kanyang salita. Meron kang hinahabilin sa amin na kung paano maranasan dahil sa sinautos ng Diyos sa atin. Release, Lord, the blessings for our family, for our business, for our work, lahat ng aming gagawin at ginagawa. Lord, nagdidepende lamang po kami sa inyong blessing. Na ang aming tagumpay, hindi namin magawa kung sa sarili po lamang namin. Mararanasan po namin ito ayon sa inyong salita. At ang sinasabi mo na aming naririnig ngayon. We receive right now the blessings. Dalawang kamay po ating buklatin. And that is a gesture of faith that we receive the goodness and blessings of God. Sabihin po natin, I receive. Lakasan po natin, I receive the blessings from you, O Lord. And now, my work, my business, my family, at whatever I do, I will receive a blessing and anointing from the Lord. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi mo na natin, God bless you. God bless